70 bahay sa Bacoor, Cavite nasunog. Mula sa malayo, kita na kung gaano kalawak ang sunog. Kanya-kanyang salba ng gamit ang ilang residente habang binobomba ng mga bombero ng tubig ang mga natutubok na bahay. Ang sinasabing bitsa ng sunog at iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya lang. Magandang umaga, ngayong June 6, kasama ang buong pwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Bamban Tarlac Mayor Alice Go, pabago-bago ng deklarasyon ng yaman sa kanyang SALN. Minsang nabawasan pa nga ng ilang daang bilyong piso. Paglilinis ng lahar flow matapos pumutok ang bulkang Canlaon, pahirapan. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon, US Coast Guard magpapadala na rin ng patrol ship para tumulong sa pagbabantay ng West Philippine Sea. Exclusive pagsalakay ng mga magnanakaw sa Maynila sa pool sa CCTV. Meralco Bolts nasungkit ang unang panalo kontra San Miguel Beermen sa Best of 7 series ng PBA Philippine Cup Finals. At bayan ng Bolinao, Pampanga, tampok sa Legoland sa Malaysia. Iniimbestiga na rin sa Senado ang pabago-bagong SALN na isinumite ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go nitong 2022. Ang malaking yaman niya kasi noong Hunyo biglang nabawasan ng malaki matapos ang isang araw. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Palaisipan ngayon sa mga senador kung saan galing ang napakalaking yaman ng suspendidong alkalde ng Bamban Tarlac na si Mayor Alice Go. Base sa huling Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Go noong 2023, aabot lahat sa mahigit 367 million pesos ang mga ari-arian at utang niya noong nakaraang taon. Kasama sa mga nakalista sa SALN ni Go ang siyam na property sa Bulacan at Tarlac, mga dump truck, alahas, share sa ilang kumpanya, pati ang helicopter na una niya sinabi sa hearing na naibenta na sa isang British company. Bukod sa 2023 SALN, hawak na rin ng Senado ang kopya ng mga naunang SALN ni Go. Kaya ang pinagtataka nila, patila malaki ang pagkakaiba ng mga halaga na nasa SALN ng alkalde. Nitong June 30, 2022 nga, nasa 429 million ang nakadeklarang asset ni Go. Pero matapos lang ang isang araw, nagbago ito at bumaba sa 286 million pesos pagpasok ng Hulyo. Una nang sinabi noon ni Mayor Go na galing sa kanyang mga negosyo ang pera niya. Binibigyan din daw siya lagi ng pera ng kanyang amang may mga negosyo dito sa Pilipinas at sa China. Pero hindi pa rin kumbensido rito ang mga senador. Kahapon, nagsagawa ng executive session ng Senado para talakayin ang mga problema sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Dinaluhan ito ng iba't ibang security at intelligence agency ng gobyerno. Kabilang sa mga pinag-usapan ang issue sa pagkatao at kaugnayan din sa POGO ni Mayor Go. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, mas lalong nadiin ang alkalde at mga POGO matapos ang executive session. Kaya mas nakumbinsi raw sila na hindi talaga tunay na Pilipino si Mayor Go. Lumalabas ang katotohanan hindi sa bibig ni Mayor Alice Go at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi imbitado sa executive session ng alkalde, pero nagpadala siya ng liham sa kanyang abogado para kay Senator Ontiveros. Dito niya muling pinabulaanan ng mga alegasyong ipinupukol sa kanya, kabilang ang umano'y pagiging protektor niya ng mga POGO at pagiging espiya ng China. Nabanggit din ni Go na batid niya ang mga kumakalat na balitang si Lin Wenyi ang tunay niyang ina. Pero kasinungalingan daw yan. Si Amelia Leal daw talaga ang totoo niyang nanay. Sa susunod na public hearing na lang daw paharapin ni Ontiveros si Go. Pero bago yan, kailangan munang makapulong niya ang Anti-Money Laundering Council para busisiin ang pagpasok ng malalaking pera ng Zone 1 sa bansa, lalo't dalawa sa mga dating kasosyo sa negosyo ng alkalde sangkot sa money laundering scam sa Singapore.
Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Palaisipan ngayon sa mga otoridad kung paano nakapag-operate ang isang illegal na pogo na nirit ng mga otoridad sa Porac, Pampanga. Mahigit 200 naman na foreigner at Pinoy ang nasagip. Ang ilan sa kanila tinorture pa. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang nasa 10 ektaryang Pogo Hub na Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Yan ay matapos sila makatanggap ng mga video kaugnay sa illegal na aktibidad ng mga dayuhan sa Pogo Hub. Kabilang daw sa natanggap ng PAOC ang isang torture video kung saan isa sa mga biktimang sinasabing namatay. Bukod dyan, meron din daw video ng babaeng pinasasayaw ng nakahubad para ibugaw. Nasagip ang 158 dayuhan sa compound. Pinakamarami sa kanila mga Chinese na nasa 126 habang ang iba ay Vietnamese, Malaysian, Burmese at Korean. Bukod sa mga dayuhan, may nasagip ding 36 na mga Pilipino. Kwento ng isa sa mga dayuhan, kinidnap siya noong Abril. Magbabakasyon lang daw sana siya sa Boracay pero paglapag daw niya sa NAIA, nawala ang kanyang wallet. Isang kapwa Chinese umuno nag-alok ng tulong pero bigla na lang daw siyang dinala sa Pampanga at ikinulong ng mahigit 1 buwan. Wala umunong makalabas mula sa compound. Nagpunta naman ng abogado ng may-ari ng lupa kung nasaan ang Pogo Hub. Git nila, hindi nila alam na may nangyayaring Pogo operation sa lugar. Matagal na rin doon nilang pinapaalis doon ng kumpanya dahil hindi ro ito sumusunod sa kontrata. Isa sa hindi nila na-comply yung pagbabayad. Katunayan, nag-file po kami ng violation ng BP22. Pending po siya ngayon sa Angeles City. Iniimbestigahan ng PAO kung paano nakapag-operate ang Pogo, lalo't base sa kanilang record ay nauna na itong pinasara noong September 2022. Aalamin din kung may pananagutan ba rito ang lokal na pamahalaan. They are the first eyes and ears of the government. Sila pang unang mata at tenga ng gobyerno. So kung may mga nangyayaring ganito sa kanilang mga bakuran, it's up to the DILG to investigate them. Arestado naman ang 37 Chinese na illegal umunong nagtatrabaho sa loob ng multinational village sa Parañaque. Walang maipakitang kaukulang papeles sa mga Chinese sa mga negosyong itinayo nila sa nasabing village. Dinala na ang mga suspect sa jail facility ng Bureau of Immigration sa Taguig. Ayon sa mga tauhan ng barangay Moonwalk na nakakasakop sa multinational village, kahit sila nasurpresa sa biglaang raid. Hindi sila nakipag-coordinate sa amin. But again, we consider that the need arises in the national level. So, should I say okay naman kahit hindi sila nakipag-coordinate sa amin. Aminado rin ng mga taga-barangay na wala silang datos kung gaano karaming Chinese ang nasa multinational village. Kahit do kasi sila, hindi basta makapasok sa village dahil bantay sarado umano ito ng tila private army ng Homeowners Association. Wala pa namang pahayag dito ang asosasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tutulong ang US Coast Guard sa pagbabantay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, yan ang napagkasunduan ng 3 bansa sa idinaos sa Coast Guard Conference ng Pilipinas, Amerika at Japan sa sideline ng Shangri-La Security Forum sa Singapore noong weekend. Hindi pa malinaw kung ilan at anong klaseng barko ang ide-deploy ng US Coast Guard. Pero tugon daw ito sa plano ng China na hulihin ang mga dayuhang manghihimasok sa kanilang mga teritoryo sa South China Sea simula sa June 15. Kasabay niyan, sinabi rin ng PCG na paiigtingin nito ang pagpapatrolya para protektahan ang sarili nating interes at soberanya sa West Philippine Sea. Pahirapan ngayon ang paglilinis ng mga residente at otoridad sa pinsalang iniwan ng lahar sa isla ng Negros. Ayon naman sa PHIVOLCS, bahagyang humupa ang pag-aalboroto ng bulkang Canlaon pero baka masundan pa ang nangyaring lahar flow. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nagsasagawa ng clearing operations ang lokal na pamalaan ng La Castellana sa Negros Occidental dahil sa lahar flow sa lugar kahapon. Nangyari yan 2 araw matapos pumutok ang bulkang Canlaon. Sa barangay Biak na Bato, kitang-kita kung paano nabalot ng lahar ang kalsadang ito. Pag ay natuyo ay semento na po siya. Titigas po siya kaya kailangan sa ating kalsada mabilisan na pag-i-scrape. Ayon sa mga residente, ito na ang pinakamatindi nilang naranasang pag-agos ng lahar na may kasama pang malalaking tipak ng bato.
Sa video naman na ito, kita ang pagragasa ng lahar sa Padudusan Falls sa Canlaon City, Negros Oriental. Nagkulay abo na tuloy ang tubig sa ilog dahil sa lahar. Ayon sa FIVOX, magkahalong putik at tubig ang umagos mula sa Bulkang Canlaon. Inanod ng tubig ulan ang toneladanang naipong abo ng bulkan nang pumutok ito noong Lunes. Kabilang daw sa mga creek at ilog na apektado ng lahar flow ay ang Tamburong Creek at Iniguan River sa La Castellana, pati ang Padudusan Falls sa Canlaon City at Binalbagan River. Ang target nila, malaman nila ano po yung mga lugar na naapektuhan, gaano po ito kalayo na yung narating nitong mud flow nito in the lahar, gaano po kakapal yung na-deposito. Kasi po mahalaga po itong ma-information na ito, lalo-lalo na po sa ating mga kababayan at sa ating mga kinaukulan para po makagawa po sila ng mga appropriate action. Dahil posible pa rin ang pag-ulan ngayong araw, nagbabala ang FIVOX na posibleng maulit ang lahar flow sa mga lugar na apektuhan nito kahapon. Posible raw tumagal hanggang bukas ang malakas na ulan sa Negros Island. Pinaalhana ng mga nakatira malapit sa mga ilog na maging alerto at lumikas kung kailangan. Pinaigting na ng mga lokal na pamalaan ang pagbabantay sa mga lugar na apektado ng lahar. Bumaba man ang aktibidad ng Canlaon, nananatili pa rin ito sa Alert Level 2 o Increased Unrest. Ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer danger zone. Nanawagan naman ng tulong at dasal ang obispo ng San Carlos, Negros Occidental para sa mga residenteng apektado ng pagputok ng Canlaon. Kailangan daw nila ng mga face mask, maiinom na tubig, emergency food packs at gamot. Patuloy raw sanang ipagdasal ang kaligtasan at pagbangon ng mga apektuhan ng Canlaon eruption. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mahigit 1,000 residente na ang napilitang lumikas sa Negros matapos ang pagputok ng Bulkang Canlaon noong Lunes. Base yan sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Karamihan sa kanila inilikas muna sa mga evacuation center malayo sa bulkan. Bukod sa mga lumikas, mahigit 2,000 rin ang apektado ng pagputok ng bulkan at ashfall. Nangako na ng ayuda si Pangulong Bongbong Marcos sa mga apektadong residente. Wala namang naiulat na nasaktan o nasugatan dahil sa pagputok ng bulkan. Magdadala pa rin ng pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ang southwest monsoon o ang hanging habagat. Naapektuhan ng habagat ang kanlurang bahagi ng bansa. Patuloy raw na magdadala ng ulan ang habagat hanggang weekend. Wala naman nakikita ang pag-asa na mabubuong low pressure area o bagyo. Ngayong araw, posible ang kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, sa Ilocos, Cordillera, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Ganyan din ang magiging panahon sa Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pati na rin sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kahapon lang nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa malakas na ulan. Pogo, dito po sa bansa, makakapanayam natin ngayong umaga ang Assistant Vice President for External Communications ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, kundi si Ginoong June Alano. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Balikan ko lang po yung kaninang iniulat namin tungkol dito sa raid sa Porac, Pampanga. Pwede po bang pakilinaw kung meron po ba talaga silang lisensya o wala? Kasi na-raid na po pala ito noong September 2022. Hindi ko po na-check yan. Pero most likely po wala pong lisensya yan. Kasi kung may lisensya po yan, may mga tao kami dyan eh. Pero yun... Malalaman po namin kung anong ginagawa nila kung may lisensya yan. Kasi usually po, pag may lisensya, regular po yan sa amin, kung may lisensya sila, meron po kaming tauhan dyan na nagmo-monitor sa kanila. So ang masasabi niyo po sa ngayon ay wala kayong impormasyon kung meron nga silang lisensya. So illegal po ito. Opo. Malamang po yan kasi kung wala po kaming mga tauhan dyan, most likely po wala pong lisensya yan. Kasi nga po, na-raid na nung September 2022, pero bakit nga po nag-ooperate pa ulit? Yung binabanggit nyo na may mga tao kayo, kung meron man itong license, ano po ba kasi dapat ang sakop ng PAGCOR pagdating po sa operations ng mga POGO? Halimbawa yung mga legal po, pag ganyan, yung merong provisional license. Po, katulad po nung, usually ang ano po natin, ang procedure po is kung meron pong license yan,
magkakaroon po kami ng mga tao dyan na nakadeploy from our compliance, monitoring, and enforcement department. Yan po ay lahat po ng licenses namin, binabantayan po namin. May tao po kaming naka-assign sa bawat licensee. Pero bagitin ko na lang din po kasi parang the past few days, ilan na po kasi yung mga nare-raid for illegal operations. So, hindi nyo po ba nasisilip yung ganyan? Tapos may iba pa pong crimen related to that. Halimbawa, yung sinasabi ng sexual trafficking, human trafficking. Hindi nyo po nakikita yung ganyan? Hindi po, ma'am, kasi wala po kaming access. Ang nakikita lang po namin, halimbawa po, balik tayo doon sa Bamban, sa Tarlac. Meron po doon, may isang licensee doon, yung Sunyuan. May license po sa amin yung provisional license. So may tauhan po kami ng CMED doon, yung nga po, Compliance, Monitoring, and Enforcement Department. Pero ang mga tauhan po namin nandoon lang sa 2nd, 3rd, and 4th floor ng A1 building doon sa compound. Kasi yun lang po ang nakalistang opisina noong licensee namin. So nandoon po kami. But outside of that of those premises, hindi po kami pwedeng pumunta kasi wala po kaming authorization. Lalo na mga nakabakod yung mga compound na yan, private po yan. Hindi po kami, wala po kaming access. Yun po yung basic setup niyan. Sir June, si Jess De Los Santos po ito. No, ibig sabihin, Sir June, kahit ang PAGCOR, yung licensing body or organization pagdating sa mga POGO, kahit kayo limitado yung access ninyo doon sa mismong pasilidad ng mga POGO na kayo ho ang nagbibigay ng lisensya. Yung may lisensya po, may access kami. Full access po kami dyan. Doon sa may license po. Pero siyempre, kung wala pong lisensya yan, wala po kaming access. Pero ito, Sir June, malawakan natin, sa kabuuan, ilan ho ba talaga yung mga POGO na mayroong lisensya sa bansa? Less than 50 po. Less than 50. Ito po, Yes, anong po. klaseng lisensya po ito? Ito po ba irregular o provisional license? Magkakahalo po yan. Yung iba po, service provider. Yung iba, regular license. Yung iba naman ay provisional license po. Katulad po yung sa Bamban, provisional license lang po yun. So, ang dali lang po namin, after na ng raid nung March 13, same day, revoke na agad namin yung license nila. Pero pag regular license, mas masalimuot, ibig sabihin? Hindi naman po. Same pa rin po. May procedures po. May procedures po tayo na sinusunod. Pero mas madali pong i-revoke kasi yung provisional. Natatanong ko ito, Sir June, kasi may mga proposal na nga ho, total ban ng POGOs. Gaano kalaking industriya na po ba ang POGOs sa ngayon? Kasi, for example, noong 2022, umabot yung tax revenue natin from POGO ng 8.9 billion pesos. Sa ngayon ho ba, gaano kalaking industriya na ho ito at gaano kalaki yung posibleng mawala kung sakali nga pong magkaroon ng total ban ng mga POGO? Okay po. Para meron po tayong perspective. Noon pong 2022, bago kami nag-issue ng panibagong under the present administration, nilinis po natin yan. So, in 2022, mahigit pong 200 licenses yan. So, noong hinigpitan po natin under the present administration, yan na po, bumagsak na po yan sa below 50 kasi inano po namin sila, lahat po sila ginawa naming probationary status noong last year para nga po, tapos sinimulan po namin linisin. So, ang natira po, yun lang, less than 50 po. But kung 2022 po, mahigit po ang nabanggit niyo pong revenue dyan ay 8 billion. After nang nilinis namin yan, 5 billion pa rin po yung kinita namin for 2023. Kahit po lumiit na yung number ng licensee, hindi ho masyadong bumagsak yung revenue from 8 billion, 5 billion. Pero compare nyo naman po, 200 plus compared sa less than 50. So, tumataas po yung efficiency ng collection natin from the licensed gaming operators natin. Sir Jun, linawin ko lang, tax revenue yung binanggit ninyong 5 billion pesos po for 2023? Hindi po tax revenue yan. Talaga pong full gross, revenue. Shares po yan. Okay. Shares po yan po yung revenues na na-generate noong segment na yan. Iba-iba po kasi ang sources ng revenues na pumapasok sa PAGCOR. But specifically for the internet gaming licenses natin, yan po yan. 5 billion plus po yan last year.
Sir Jun, bago po namin tapusin yung interview, balikan ko lang yung sinasabi nyo na ang nasusupervise nyo nga po kasi ay yung may mga license or yung may yung mga legal nga yung operations. Pero ito nga, tumambad na nga po sa atin na marami nga pong illegal na nag-ooperate. And under the guise or supposed to be as POGO nga po, and you're the supervising, kayo po yung supposed to be nagsusupervise dito. So ano nga po ang pwedeng gawin dito pag ganyan? Pag illegal? Okay. So ang tinatanong nga po natin, ganito po yan. Before 2022 po, sa previous administration, alam na po natin may mga suspetsya na po tayong may mga illegal activities kasi may mga nare-rescue, may mga nahuhuling involved sa illegal activities na sa POGO pala na nagtatrabaho. But that was before. And then, pero wala pong ginagawang raids during dati po walang mga raids po yan. Nito na lang pong bagong administrasyon, nagkaroon ng mga raids dyan sa mga illegal facilities na yan. Kasi nakikipag-actively coordinate na po ang PAGCOR sa mga law enforcement agencies natin. And so from that time, ito pong kahapon na raid, pang-11 na po yan during this current administration. So yan po yung kaya lang po natin nalaman ngayon kung ano talaga yung actual na nangyayari dyan sa mga illegal operators niyan. Yan na lang natin nakita yung tambak ng mga cellphone, may mga safe, may mga tao tayong nahuhuli na ang dami-dami. But before to, wala po yan. So ngayon lang po naghihigpit talaga. Kaya lang po natin natutuklasan na ganyan pala yung actual na nangyayari dyan. Naniniwala po ba kayo na this is a national security concern na po na dapat i-bring up na talaga kay Pangulong Bongbong Marcos? Yan po yung sinabi ng mga senador kahapon at dapat i-discuss ng ating Security Council. Ay hindi po kami competent pagdating sa issue ng national security to decide on that po. Okay. Maraming pong salamat kay June Alano, ang Assistant Vice President for External Communications ng PAGCOR. Mga kapatid, sa gitna naman ng maulang panahon, silipin natin ang lagay ng trapiko ngayong umaga at live mula sa EDSA Orense. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dave, magandang umaga. Kamusta ang lagay ng trapiko dyan sa EDSA? Dapat na bang magbaon ng pasensya ang ating mga kapatid na babiyahe ngayong umaga, Dave? Andre, abiso sa mga kapatid nating babiyahe ngayong umaga papasok ng trabaho. Asahan ang light to moderate traffic sa EDSA southbound ngayong Huwebes ng umaga. Maluwag ang daan na bumungad sa amin sa may EDSA Panay kaninang pasado alas 6 ng umaga. Pero dahil sarado pa rin sa mga motorista ang southbound ng Kamuning Flyover, naiipon ang mga sasakyan sa may service road, kaya nagtatraffic. Pagdating ng Kamyas, may kaunting pagbagal pero luluwag na ulit bandang Cubao hanggang Aurora Tunnel. Gapang naman ang mga sasakyan pakyat ng Boni Serrano Flyover. Pagdating sa may Connecticut, slow moving na hanggang Ortigas Flyover. Pero paglampas mo dyan, maluwag na ulit sa may bandang Mega Mall at South Tunnel. Moderate traffic naman ang asahan sa may bandang Boni, habang light to moderate traffic naman sa Guadalupe at dito sa Orense. May kaunting pagbagal lang sa may Buendia at Ayala. Andre, ayon naman sa MMDA Traffic Monitoring, maliban sa Magallanes Flyover, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA northbound. Wala ring napaulat na anumang aksidente. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Susunod, pagnanakaw ng motorsiklo sa Maynila, nasa pool sa video. Magkahiwalay na sunog, sumiklab sa Taguig at Cavite. At bata paulit-ulit na sinampal ng isang lalaki sa Pangasinan. Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Tinutugis na ng mga pulis ang 3 lalaki na sangkot sa nakawan ng motorsiklo sa Maynila. Ang krimen nasa pulpa sa video.
Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel, exclusive. Mag-alas 4 ng madaling araw nitong Martes nang mahagip sa CCTV ang lalaking ito na isa palang kawatan. Bumaba siya mula sa tricycle sa Velasquez Street, Tondo, Maynila. Tumawid siya papunta sa isang nakaparadang motor sa sidewalk. Sinakyan niya ang motor. Hindi nakalak nga. At unti-unti itong inilayo hanggang sa tuluyang mapaandar ang motor. Ayun, napaandar niya na. Sa may Kapulong Street, kita namang bumaba ng tricycle ang dalawa pang lalaki na kasabwat ng tumangay ng motor. Naglakad ang naka-asul habang bumalik sa loob ng tricycle ang isa pa. Ilang saglit pa, makikita na muli ang naunang kawatan na nakasunod na sa tricycle sakay ng kinarnap na motorsiklo. Hindi na nakita ng CCTV ang sumunod na pangyari, pero sa iba pang mga kuha ay kitang ang dalawang lalaking sakay ng tricycle na ang nagmaneho sa ninakaw ng motorsiklo. Ayon sa biktimang si Jessica Eser, umaga na nang malaman nilang nawawala na ang motor. Sa tulong ng CCTV, natuntun nila ang driver ng nasakyan tricycle ng mga kawatan. Pero ang driver, hindi raw alam ng mga magnanakaw pala ang mga naisakay niyang pasahero. Hindi na rin alam ng tricycle driver kung nasaan ang mga kawatan. May napansin lang daw ang driver na kaduda-duda sa isang suspect. So sabi nung tricycle, marami daw po siyang susi dito, banda dito. Kung ano-ano na po yung susi na ginamit niya doon para mabuksan yung motor ko at mapaandar. Nitong Miyerkules ng gabi, nakita na lang daw ng mga pulis ang motor ng biktima na inabandona ng mga suspect sa isang parking lot sa bandang Aroma, Tondo. Kaso wala na ang mga kopya ng dokumento sa compartment ng motor. Pati ang plaka nito, tinangay rin ng mga magnanakaw. Ayon kay Jessica, mga minor de edad daw ang mga suspect base sa inisyal na impormasyon ng mga pulis. Naiuwi na ng biktima ang motor at plano na niyang lagyan ito ng kadena. Ayon pa sa biktima, kahit na-recover na yung motorsiklo, magsasampa pa rin siya ng reklamo. Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang tatlong magnanakaw. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Dalawang residente ang nalapnos ang balat habang tumataka sa sunog sa Taguig. Sa Bacoor, Cavite, aabot sa 70 pamilya ang nasunugan. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Tanaw sa malayo ang makapal na apoy na tumutupok sa mga bahay sa Barangay Panapaan 5 sa Bacoor, Cavite kagabi. Sa mas malapit na kuhang ito, makikita ang pagbomba ng mga bombero ng tubig sa mga nasusunog na bahay, habang may ilang residenteng nagtatangkapang magbitbit ng maisasalbang gamit. Tumulong na rin ang ibang residente sa pagpatay sa nagngangalit na apoy. Ayon sa mga bombero, mabilis na kumalat ang sunog dahil gawa sa light material sa mga bahay. Dikit-dikit din daw ito at plywood lang ang pagitan ng bawat isa. Matapos makontrol ang sunog, naabutan ng News 5 ang lalaking ito na iniipon ng mga gamit na pwede niya pang mapakinabangan. Wala raw kasi siyang nahakot ng sumiklab ang sunog. Hindi rin daw nakaligtas ang tatlo niyang bisikleta. Binuhat ko yung dalawang anak ko palabas, tinakbo ko. Mga gamit mo? Wala. Wala akong nasalba sa gamit ko. Kahit damit, wala eh. Kasi natutulog ka na? Oo. Kasi papasok akong maaga, natulog ako maaga. Wiring sa kadaming bahay ang itinuturong mitya ng sunog ng mga residente. Dito sa tindahan po na sir, wire yata, pumutok. Sa kabuuan, nasa 70 pamilya ang nawala ng tirahan. Kaya nagtayo na muna ng mga modular tent ang barangay para pansamantalang matirhan ng mga nasunugan. Yung mga naapektuhan po dito sa covered court namin, ito yung evacuation center namin, na dito sila mag-i-stay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang naitalang nasugatan o nawala sa kasagsagan ng sunog. Bandang alas 10 ng gabi, tuluyang naapula ang sunog. Nasa 150,000 pesos ang halaga ng pinsala ng pangyayari. Nananawagan naman ang pamunuan ng barangay sa mga gustong tumulong sa kanilang mga kabarangay na nasunugan. Kung meron po kayong donations o matutulong sa aking mga kabarangay, sana po huwag kayong mahiyang lumapit sa amin. Sunog din ang bumulabog sa mga residente sa Barangay Hagonoy sa Taguig kagabi. Pasado alas 7 nang sumiklab ang nagngangalit na apoy. Ang ilang lalaki sinubukan pang apulahin ang sunog. Umabot pa ang apoy sa kabilang bahay. 2 babae ang sugatan matapos malapnos ang balat habang tumatakas. Agad namang rumesponde ang mga bombero at mabilis na inapula ang sunog. 2 bahay ang natupok habang 11 pamilya ang apektado. Inaalam pa ang pinagmulan ng 2 sunog na nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.
Desididong magsampa ng kaso ang kaanak ng 10 taong gulang na batang pinagsasampal ng isang lalaki sa Pangasinan. Yan ay kahit humingi ng tawad ang suspect sa pamilya ng biktima. Ayon sa mga pulis, nag-ugat ito sa agawan ng laruan sa pagitan ng biktima at anak ng suspect. Depensa ng nanampal, nadala lang siya ng kanyang galit. Dinatnan kasi niya ang anak na umiiyak dahil inagaw ng biktima ang laruan nito. Nahaharap ngayon ang suspect sa kasong child abuse. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Wagi ang Meralco Bolts sa Game 1 ng PBA Philippine Cup Finals laban sa San Miguel Bearmen 93-86. Dikit ang bakbakan, halos buong laro. Bago bahagyang nakalamang ang Meralco sa bandang dulo ng laban. Hindi na nakabawi ang Bearmen kaya naitakas ng Bolts ang panalo. Dahil dito, hawak na ng Meralco ang 1-0 na bentahe sa Best of 7 Final Series. Ito naman ang unang pagkakataon ngayong conference na hindi nakascore ng at least 90 points ang San Miguel. Nagtala ng tig-18 puntos sina Chris Newsom at Chris Banquero para pangunahan ang Bolts. Hindi madaling makahanap ng home away from home. Agree ako dyan. Totoo yan. Pero ito kung nasa Malaysia kayo at feeling homesick, may isang lugar kayo na pwedeng puntahan. Tampok kasi ang isang miniature theme park, mga kapatid, sa isang bayan ng Pangasinan. Kasama ang bayan ng Bolinao sa mga lugar na ibinida sa miniature exhibit sa Legoland, Malaysia. Tampok sa installation ang Church of St. James the Great at Lighthouse ng Cape Bolinao. At syempre, replika nga ba yan ng bayan sa Pilipinas kung walang barangay hall? Nakukuhang-kuha rin ang mga namimili ng tusok-tusok. Ang Bolinao na piling lugar sa Pilipinas para sa exhibit, bukod dito, bida rin sa exhibit ang ilang iconic landmarks sa Malaysia, Myanmar, India at Cambodia. Nakapunta na ba kayo sa Bolinao mismo? Alam mo, nadaanan lang. Nadaanan lang. Okay. Pero ang ganda ng pagkakakuha nila. Sabi mo nga yung mga tusok-tusok. Nandun din pati yung pink mismo na barangay hall. Yun mismo yung nandun sa Legoland sa Malaysia. Saka nakakatuwa na hindi yung usual na Philippine landmarks. Totoo. Para mapakilala din. Yes. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.